Okay guys, mabuhay, maligang pagbabalik sa aking channel. By the way, ayun na nga kasi 'di ba naglabasan na rin naman na magkakaroon ng The Eddies ngayong July 5 of course, na gagawin sa sa Marriott Hotel. But anyways, ayun kasi parang klaro lang kung sino-sino ba yung mga nabibigyan ng awards. Ang tawag kasi namin dito ay box office heroes. Ito yung mga bayani sa takilya. Meaning, ito yung mga pelikula na nilabas the past year na kumita ng mahigit sa 100 million. So, ito yung parang para lang mabigyan pa sila, ma-encourage sila to produce, yung mga producer, tsaka mga artista mas gumawa pa ng pelikula. Siyempre, pag binibigyan mo sila ng recognition, mas ginaganahan sila. So, anyway, nag-start nga itong pagbibigay ng box office heroes noong 2024. Meaning, yung mga pelikulang pinalabas noong 2023, yun yung mga pumasok. That mean na naka 100 million pataas. So, of course, noong 2024, binigyan ng award sina Marian Rivera and Ding Dong Dantes para sa pelikula nilang Rewind na close to 1 billion nga ang kinita at that time. And then, binigyan din ng award si Alden Richards and Julia Montes, of course, para dun sa pelikula ng Five Breakups and a Romance na mahigit 100 million din ang kinita. And of course, yung A Very Good Girl din, binigyan din sila si Catherine Bernardo naman lumagpas din ng 100 million. Pero at that time, ang umattend lang ay, of course, si Marian and Ding Dong. Si Alden hindi nag-attend, si Julia Montes nagpunta, at si Catherine hindi nagpunta. So, anyways, tapos nung 2025 naman, ito naman yung mga pinalabas nung 2024, di ba? So, marami naman ito. Ay, wait, si ano din pala, si 2024 din si Piolo Pascual for Malyari. So, ganun din yun. Kumita rin yung movie niya ng mahigit 100 million. And then 2025, ayan na, medyo okay na last year. So, nanguna nga dyan yung mga pelikula, yung Hello Love Again, nila Alden Richards and Catherine Bernardo. Si Alden umattend, si Catherine hindi. Of course, and the breadwinner is ni Vice Ganda. Dahil alam naman natin na napakalaki rin ang kinita noon. So, nag-attend si Vice Ganda. Green Bones, of course, nila Ruru Madrid and Dennis Trillo. Nag-attend sila pareho. Lumagpas din yun sa 100 million. And then, The Kingdom nila Piolo Pascual and Vic Soto. Si Piolo nag-attend, si Vic Soto hindi. Of course, The Unhappy For You nila Joshua Garcia and Julia Barreto. Binigyan din ng award. Si Joshua hindi nag-attend, si Julia Barreto nag-attend. So, naalala nyo yung yung parang may mga video na magkasama si Alden at si Julia. Yun yung time na yon. So, ngayon naman, yung mga pinalabas last year, of course, ngayong 2026 sila bibigyan ng award. So, nangunguna pa rin dyan yung Call Me Mother ni Vice Ganda na ang alam kong kinita ay close to parang 389 million. 2025 ang pinag-uusapan natin to. Anyway, ayun pa. And then, sumunod dyan yung Meet, Greet, and Buy na so far ang alam ko, kumita na sila nung time na yon parang 300 million din. Sabi ng yun ang ni-release ng Star Cinema. And of course, yun nga, the movie na My Love Will Make You Disappear nila Kim Chiu and Paolo Avellino. Ang kinita ay 174 million. For clarification, ang My Love Will Make You Disappear, ang kauna-una ang pelikula na pumasok sa box office heroes noong 2025. And of course, dahil nung Film Fest, pasok din ang pelikulang Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, na ang alam ko, na kumita ng 140 million pataas, na ang alam ko ang a-attend ay of course, si Richard Gutierrez, siya yung parang pinaka-lead doon. So, Call Me Mother, of course, si Vice Ganda. And si Nadine Lustre, I just wish na sana nga kasama din. Then, sa Meet, Greet, and Buy, parang masyado silang marami, pero I think si Maricel Soriano ang pupunta. Of course, pwede naman siyang samahan pa ng iba, di ba? Kasi syempre yung trophy din, iniisip din yon. Tapos, My Love Will Make You Disappear, ang Kim Pao. I hope parang feeling ko naman a-attend sila kasi syempre nakikipag-coordinate naman kami sa ABS-CBN. So, abangan na lang natin. Pero I have a strong feeling na yun na nga. Gaganapin ang the 9th Eddies ngayong July. July 5 ang alam ko sa ano to, um,
ceremonial hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resorts sa Pasay City. So bonggang-bongga ito. Of course, marami pang mangyayari. Kaya naman kaabang-abang kung ano mga dapat, 'di ba? So kiting natin kung sino-sino mga a-attend dyan. So bukod of course sa mga box office heroes, mayroon mamimigay ng mga acting awards. So far, to be honest, wala pa kaming nire-release na mga nominees kasi talagang nag-i-screen pa lang ang grupo. So, pero meron na kaming mga shortlist. Kaya lang, syempre, hintayin natin ang official. Magkakaroon naman kami ng um, announcement of nominees, of course. Meron kaming event na ganun. Pero, para balikan lang natin, nung 2017 kasi, ang kauna-unahang nanalo talaga ng Best Actor and Best Actress dyan ay sina Vilma Santos at Paolo Ballesteros. So, nanalo din ng mga Best Supporting Actor naman sila Angel Locsin and John Lloyd Cruz. May mga ganun din sila. Of course, nung second Edis naman, ang nanalo Best Actress, eto talaga, medyo kakaiba ito. Kasi nanalo talaga to. Siguro at the time, ang mga karamihan ng pinalabas ay mga indie. So, nanalo yan si Mary Joy Apostol ng Birdshot at ang best actor dyan ay si Aga Mulak para sa Seven Sundays. Naalala nyo pa ba yon? So, best supporting actress, tatlo yung nanalo dyan talaga sila. Angeli Bayani, Therese Malbar, and Chai Fonasher. Nakakatuwa yan kasi nag-attend silang lahat doon at parang pare-parehas silang ng height ng time na. Best supporting actor naman si Dido De La Paz. Ayun. Of course, nung third edis naman, ito, nanalo si Catherine Bernardo. Catherine Bernardo para sa The House of Us. Kaya lang hindi siya nag-attend din. Si Dingdong Dantes naman ay nanalo din para sa Sid and Aya. Nag-attend siya dyan. So, our Best Supporting Actor si Arjo Ataide at Best Supporting Actress naman si Max Collins, si Babonga. Of course, sa fourth edis naman, ito 2020, nanalong Best Actor dyan si Christian Bables para sa Big Night. Tapos si Charo Santos, nanalo naman Kung Maupay Man It Panahon. Ginawa yan sa sa theater, 'di ba, sa May Manila. So Best Supporting Actor din sila Mon Confiado and Best Supporting Actress si Lotlot De Leon. Of course, ayan, eto na. And of course, sa fifth edis, bongga rin ito ito yung parang online kasi 'di ba at the time parang pandemic na talaga so hindi kami makagawa ng ano. Winner namin dito Best Actor si Paolo Abelino at syempre Best Actor si Charlie Dizon. Alam niyo yung fangirl na pelikula na nanalo sila parehas doon. Kaya lang nga syempre online Anyways, Best Supporting Actor si Edgar Allan Guzman and Best Supporting Actress si Shaina Magdayaw. So nung 2020 parang 2022 parang wala kami kasi nga matindihan na ang ano nun. Parang matindihan na ang pandemic nung time na yon. So, parang ganun ang pagkakatanda ko So, but anyways, ayun, sa 6th edis naman ng 2023 na medyo tumalon na Best Actress si Max Eigenman. Tayo sila ni Janine Gutierrez para sa pelikula naman ni Janine yung Bakit Di Mo Sabihin. Best Actor doon si Elijah Canlas. Nung time na nang umattend lang ay si Max Eigenman, hindi dumating si Elijah Canlas. So, Best Supporting Actress naman si Nikki Valdez at Best Supporting Actor si Mon Confiado. Si Mon Confiado lagi nag-a-attend. Si Nikki din nandun. So, ganun ka bongga. Tapos nung 2024, alam naman natin, di ba? 20, sandali akong sino mga nag-attend ng 2024. Parang nag-attend nando sila Piolo Pascual, natatandaan ko na yung mga time na yon. So, anyways, tapos 2024, nanalo rin si Julia Montes, nanalo din siya nung time na yon. But anyways, ayun na, so abangan na lang natin ngayon. Pero I'm sure marami excited sa Eddies ngayong 2026. So, natutuwa naman ako kasi at least nabibigyan pa rin ng recognition talaga yung mga artista, mga producer, mga director. Kasi syempre, mahirap ang pinagdadaanan ng ng movie industry ngayon. Alam naman natin na hindi talaga kumikita ang mga pelikula. So,
as much as possible, hangga't kaya talaga silang parangalan, paparangalan. So, abangan natin. At again, ito, exciting ito So, the ninth Eddies nga pala, yun nga gagawin, katulad ng minention ko na kanina. So, sa ano siya, ceremonial hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resort sa Pasay City. So, ako, tignan natin ang tema ng ano at tignan natin kung sino mga mananalo. Again, wala pa kaming nire-release ng mga nominado So, ano pa lang, ongoing pa lang ang may shortlist na, tapos ongoing pa rin, syempre, tsaka na namin ina-announce kung sino yung mga nominees kasi medyo mahaba-haba pang balitaktakan yan. So, but at least, sa mga gustong, mga fans nga pala nagtatanong kung paano umattend, actually, nag-announce naman kami, nagbibigay kami ng ticket. But of course, yung mga members din kasi kami, for example, kami rin na nagbibigay ng ticket, pero hindi masyadong marami. Limited lang kasi hindi ganun kalaki yung venue. But, di ba yung dahil sa seremonya, hindi ganun. Iba kasi yung pinaggaganapan ng mga concert. Yun talaga yung malaki sa Newport. So, just wait na lang natin kung paano nga ba. Pero karamihan kasi, for example, may mga nominees, may mga nominees, may mga awardees na sila yung nagre-request na magbigay ng ticket sa kanila kasi pupunta yung fans club nila, yung mga ganon. So, well, so exciting. By the way, yun nga, mga hindi pa nag-a-attend dyan. Like, si Catherine talaga, hindi siya nag-a-attend ng The Eddies. Of course, hindi ko alam kung bakit busy siya. Pero yun nga, nakakatuwa naman last year kasi lahat ng nominees talaga, karamihan ng mga nominees ay nag-attend. Kaya natalo sila or what. Nag-attend sila kasi nag-enjoy naman talaga sila talagang, meron kasi kami sa Mario talaga, mag-enjoy ka. Merong drinks, may food. Yun talaga, masaya. Red carpet pa lang. So, maraming paandar. So, anyways, yung team ngayon siguro, abangan nyo na lang. So, sa mga again, for sure, maraming magre-request sa akin ng mga Kim Pao fans na kung gustong manood, ngayon pala kasi may mga nagtatanong na. So, medyo aalamin natin, baka mamaya limited din kasi. So anyways, yun na muna for now. Maraming salamat for clarification. Yun na yung in-announce namin ng mga mabibigyan ng award. I'm sure alam nyo na yun, pero para lang may idea kayo kung ano ba ang box office heroes ng The Eddies. Ang The Eddies nga pala, ito talaga yung mga binubuo ito ng mga editors. Ito yung Society of Philippine Entertainment Editors, meaning mga editors ng broadsheet and ng tabloid. So, ayun, bongga. So, abangan nyo na lang kung sino-sino ang mga the box office heroes na darating. Pero so far, may idea ako, parang karamihan sa kanila pupunta. Yon. Kasi nga, syempre sa panahon ngayon, pag binigyan ka ng award, talagang legit naman yung nagbibigay sa'yo, tanggapin mo. Dapat maging happy ka. And I'm sure happy ang Kim Pao sa pagtanggap ng award. At si Paolo sana, maganda rin, magpasalamat din siya kasi hindi niya talaga, parang wala siya noon Parang yung director ang nagtumanggap ng award niya. So sana this time, pag nag-attend siya, mag-thank you na rin siya sa natanggap niyang award nung pandemic. So anyways, yun na muna for now. Maraming salamat. At yun, malinaw na yun. Okay, see you soon and bye-bye!